Birada ta diha badi wa lagi. So karon ato i-change ang computer name. Tan-awon nato ang computer name pero naka-server naman ni daan. So at pasagdan lang nato na. So adto din ta sa atong laptop. Adto gyapon ta Windows post break, change settings. Adto din sa change. Tapos nakabutang client PC, okay na gyapon ni, ayaw na i-change. Sunod na pod ang pag-check sa atong firewall. Kay kasagara mao man ni ang dili mo ping kay naka-on man day ang firewall. So ato ta sa local server, makita din nato ng Windows firewall. Naka-off na siya, means okay na siya. I-off gud na siya, ayaw na i-on. So same gihapon sa client, ato itanaw ang yang firewall, dapat naka-off gihapon siya. So karon mag-assign na ta sa atong IP address. So ato ta sa IPv4. Ato na siya i-use the following IP address. Akong gipili nga IP address ani is 192.1.1. Itab lang nato, paingon din sa preferred DNS. Ang preferred DNS kay ang IP address sa atong server. Okay? Okay. So same gihapon sa atong client or sa atong laptop. Adto gihapon ta sa control panel, adto ta sa katong network and internet. Ato din ta sa iyang properties. Ato din ta sa IPv4. Ato din ibutang atong IP address. So dire 192.1.1.2. Tapos ang iyang DNS server is ang IP address sa atong server. I-okay lang na, i-okay. So sumana na siya. So karon ato pod ni sure nga naka-connect pamaagi ang ping. So base dire naka-connect ta sa server. So okay na. So mag-check diha gihapon ta sa atong server nga computer. So ato ibutang nga IP address dito is ang IP address sa client. So makita ninyo nagping na silang duha. So goods na kay ni sila. So karon mag-add na pud ta og rules. So atong pinakauna nga i-add is ang Active Directory Domain Services. Check lang na, next, 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 tapos install lang na. Pagkahuman din ana, i-close lang dayon. So makita ninyo ang yellow warning, tapos i-tuplok lang tong promote, tapos add to lang din sa add new forest. Kamo lang din magbuot sa inyong domain name. Next lang na siya. Tapos butang din mo sa inyong password sa inyong server. Depende sa unsa instruction sa assessor. Pero i-next lang na ninyo. Next. So, pagkahumanda yon ay install lang din nato. Tapos pagkahuman mo reset din na automatic ang computer. So magulat lang ta hantod siya mo restart. So after man gid sa pag-restart, ma-change man gid ang DNS server. So balik ka sa imong Ethernet, tapos ato sa properties i-open nimo otro ang IPv4. Dito makita nimo na change iyang preferred DNS server. So ibalik to nimo sa IP address sa imong server.
na-add naman nato ang ADDS. So akong gibuhat ani is giisa ra nako pag-install tanan rules. Apil na ato ang DHCP, sunod na pod ang File Server Resource Manager, pati na pod ang Print and Document Services. Tapos adto din ko sa features, akong gipangita ang Windows Server Backup. So next lang yapon, next anto di-install lang din na nimo. So dire akong gibuhat na-add naman tanan, so akong gi-type ang GP update. Kaning GP update mo ning tig-update sa mga rules nga imong gipang-add. Pwede ra pod dili nimo ni buhaton, pero para mas secure man gyud magbutang tag GP update. So pagkahuman dayon i-complete nato ang DHCP, tapos igura nato i-commit. After nako pag-complete sa DHCP configuration, adto din ko sa Active Directory Users and Computers, tapos dire ko nagbuhat og organizational unit. Depende sa assessor kung siya ang instruction, pwede ra pod duha ka buok nga organizational unit, pwede pod isa. Tapos aong gibuhat ani is sa isa ka organizational unit nay duha ka user. Ang pangalan ani is trainer o student. Sa tools adto ta sa DHCP karon mag-create ta og scope. So na may scope nga existing ato na i-delete. Ana adto ta sa IPv4, tapos right click, mag new scope din ta. Tapos pag abot ani sa starting IP address, dapat ang last kay 5. Tapos ikaw na bahala sa iyang end IP address. So pagkahuman din ani, butang nato ang computer name, which is ang server. I-resolve din nato, mag-add din taa. Pagkahuman add kanang pinakaubos ato i-remove. Tapos next, 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 okay na dayon. Adto din ta sa atong client PC. Tapos adto din ta sa atong network and internet, ato din sa local area connection properties, ato din sa IPv4. Kani ato i-obtain ni nato para pag abot sa address leases makita ang IP address sa atong laptop. So i-cancel lang na siya, i-okay naman na, close, tapos close na po dayon. Sa folder redirection, ang pinakauna nimong button is mag-create of folder. Tapos, ako din i-rename. After nako pag-rename, right click din ako ni siya. Tapos, adto din ako sa properties. Tapos, adto din ko sa sharing.
Pagka man sharing, ato ko siya share. Ako na i-drop down to everyone. Mag-add din ko drop down na pod na read and write. Okay. Ato din siya sa advanced sharing. Ang permission ato na full control. Okay lang dayon. Apply. Okay. Close na lang din nato na. Tapos i-copy ang network path. Tapos pagkaumanan diretso na din ko sa printer. Adto ko sa ako na i-remove sa nako ni siya. Pagkahuman dayon nag-add din ko printer. Next. Next lang dayon, next. Tapos akong gi-rename ang printer nako. So akong gi-rename into printer server. Pero kamo na bahala unsay pangalan. Tapos finish. Tapos right click adto din sa properties sa printer. Tapos adto din sa sharing, i-check din na ang list in the directory. Apply dayon, tapos okay. Tapos sa tools, adto ta sa group policy management, i-drop down nato na. I-drop down pa gyud ang .local. Ato na i-delete ang default domain policy. Ato ta sa atong organizational unit nga atong gihimo. Right click tapos create a GPO. Tapos ikaw na din bahala pangalan sa imong GPO ana. Okay dayon. Pagkahuman, plukan nato natong GPO, mag-edit din ta Ato ta sa policies, Windows, folder redirection. Sa folder redirection, depende sa pod na sa assessor kung unsa iya pa folder redirection, kung documents ba, desktop, depende sa instruction yun. So, paste na to ang atong network path. At basic. Tapos paste ang network path, apply, yes, okay. Kahuman din ato adto dayon ta sa print management. Atong pangitan natong printer, i-right click tapos deploy with group policy, browse adto ta sa atong organizational unit, tapos makita din atong GPO. I-check ng duha ka box, add lang dayon, apply, okay, tapos okay lang dayon.